sa kanya bilang senator. Dito po ako takang-taka eh. Bakit po si Senator De Lima, wala na po naman pong suspension. Nakulong po ng 7 taon si De Lima, hindi naman po siya sinuspindi bilang senador. Tuloy-tuloy po yung kanyang pagiging senador. Nakatakbo pa po siya, di ba? Talo nga lang. Ang problema, bakit iba po yung tingin dito kay Marcoleta na kailangang suspendin? Kasi po, pag suspended po si Marcoleta, hindi po siya makakalahok. Hinihirit po kasi ng mga senador na makalahok si Marcoleta. Alam niyo po, Takot malaking sila. bagay po si Marcoleta kasi What's up mga kababayan, PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin si Sir Badong Aratiles. Dahil nga sa ginagawa ng bangag na administrasyon, nalimitahan itong si Mike Defensor at si Senator Marcoleta sa pagpapahayag nila ng kanilang damdamin at ang ginagawa nilang news blackout dito sa dalawa laban sa flood control scam at impeachment trial, ayan mga kababayan, may nakatanggap ng balita di umano na baka makapagpiyansa na itong si Senator Marcoleta kung hindi mapapatunayan sa madaling panahon itong plunder na itinanim kaso sa kanya. Buti naman, no? At yan di umano ang kinatatakutan ng prosecution team na mabalik sa Senado itong si Marcoleta sapagkat hindi na pwede ang ginagawa niya sa loob ng trial. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dito sa video na to ate ring mapapakinggan tong mga iba't ibang balita sa oras na ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. pag-uusapan natin ngayon, ito po, si Marcoleta po, nakatakda po ang dinggin. Yun pong suspension case o pagsususpindi kay Senator Marcoleta. Nakatakda po to sa August 18 at sa September 3 naman po ay nakatakda pong pag-usapan yung pagpapiyansa nito ni Senator Marcoleta. Ngayon, sasabihin nyo, bakit magpapiyansa? Non-bailable nga. Depende nga po yun. Kahit po non-bailable yung ikinaso, kung wala naman pong matatag na ebidensya laban kay Senator Marcoleta o sa sino man pong nagsampan ng kasong non-bailable, pwede pong payagan. Depende po sa appreciation ng korte. Okay. Pag-usapan din po natin, ito po si BBM, mag-i-endorso daw po ng kandidato na anti-corruption kasi gusto niya raw tuloy-tuloy yung paglaban. hindi mo alam kung nagko-comedy si BBM eh. Para daw may magtutuloy ng sinimulan niya na paglaban sa korupsyon, no? So naniniwala po naniniwala po si BBM na talagang siya po ay anti-corruption. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po si BP Sara. At saka hindi raw po naniniwala si BBM, no? Wala raw siyang pake sa mga survey. Yun po siguro ang isa sa dahilan. Bakit nagka-leche-leche tayo? Dapat siguro naniniwala kayo sa survey. Okay, pag-usapan din po natin, ito pong sinabi po ng legal team ni BP Sara na hindi po dapat sinasampahan ng kasong kriminal ang mga impeachable officials. Dahil kaya nga sila, para saan pa po yung impeachment kung pwede pa rin po silang kasuhan ng mga kasong kriminal, labas po sa impeachment. Ito nga po, iba pa no? Sabay pa. Nakasalang na sa impeachment si BP Sara, nakasalang pa rito isinalang pa sa Regional Trial Court. Kaya hindi po nararapat sa tingin po ng mga abogado ni BP Sara. Hindi po yung dahil sabay kung hindi, mismo po yung mga impeachable officials, dapat po hindi po yan sinasalang sa mga kasong kriminal. Yan po mga pag-usapan natin at iba pang balita. Pag-usapan din pala natin yung tungkol po sa yung pong dito po sa hindi lang po pala si Mig Subiri. So si Mig Subiri po nung 2024 tapos sa 2025 naman po ay meron din pong tinatawag na leadership pad. Ito pong si Chis Escudero. Unahin na po muna natin tong kung ano yung nauna na lang. Ito po. Ito matindi talaga to si si Redon, no? Yung atake ni Redon araw-araw, mayat-maya, kahit wala na pong sense, no? Okay, sabi po niya, binabanatan niya si BP Sara kasi po si BP Sara umattend dito po bilang suporta sa kanyang kapatid. Dito po sa death threat na sinampa sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte.
ang question ko, bakit minamasama to ni Redon, no? Parang sinabi niya, eto sinabi ni Redon, parang like brother, like sister po ito. And the question of the nation is, does it actually run in the family? Okay, masyadong tutok na tutok kayo sa grave threat. Ang dami pong nagaganap na pagnanakaw sa gobyerno. Alam niyo po yung death threat. Di ba, pambarangay lang nga dapat yan. Kung tutuusin, di ba? Pambarangay lang sana yan. Kaya lang, wala kasi kayong maibato kay BP Sara na malawakang pagnanakaw. Di ba? Kaya kung ano-ano na lang na maliliit na bagay. Eto po, sumuporta lang si BP Sara sa kanyang kapatid. Masama na po bang suportahan yung kapatid mo? Samahan mo sa korte? Ganyan po sila eh. Lahat-lahat na lang. Lahat-lahat na lang may maibato lang. Okay, ito po, minsanan lang po kasi tayo nakakadinig ng balita kaya hindi po natin masyado napipicture si Senator Marcoleta ngayon kasi nakakulong. Wala po tayong nababalitaan, parang meron news blackout eh. Kaya ngayon pong meron tayong balita, kaget natin. Ito po ang balita, update po, maliban po sa medyo nagkaroon po ng tension, no, dahil po sa pag-awat ng mga BJMP official, no, dito po kay Congressman Mike Defensor. Alam niyo yung ginagawa ni Mike Defensor, nahalata na siguro nila na sinasamantala ni Senator Mike Defensor yung pagsasalita po. Opo, Senator, sana po makasama siya sa lineup ni BP Sara. Kasi sobra na yung kanyang sakripisyo din, di ba? Order po sa kanila yon na wag pagsalitain, lalong-lalo na po si Senator Mike Defensor, di ba? Okay. Sa madaling salita, yung pagpipigil sa kanya, nagkaroon tuloy ng komosyon kasi talagang literal literal na tinatakpan yung bibig. Gustong awatin sa pagsasalita eh. Literal po na pipigilan na magpahayag si Mike Defensor. Kaya syempre papalag naman si Mike Defensor. Anyways, yun nga, no? Sana naman ang pangit na nga ng optics na nakaposa sila. Samantalang nasa loob na sila ng building ng tsaka ang daming bantay, posible naman tumakas yung hindi naman pangkaraniwang kriminal yan. Okay. Kaya po, si Senator Marcoleta naman, ang latest po sa kanya, magkakaroon po ng scheduled hearing. Una po sa August 18, ito po yung preventive suspension sa kanya bilang senator. Dito po ako takantaka eh. Bakit po si Senator De Lima, wala na po naman pong suspension? Nakulong po ng 7 taon si De Lima, hindi naman po siya sinuspindi bilang senador. Tuloy-tuloy po yung kanyang pagiging senador. At hindi rin po siya, nakatakbo pa po siya, di ba? Talo nga lang. Ang problema, bakit iba po yung tingin dito kay Marcoleta na kailangang suspendin? Kasi po, pag suspended po si Marcoleta, hindi po siya makakalahok. Hinihirit po kasi ng mga senador na makalahok si Marcoleta. Alam niyo po, malaking bagay po si Marcoleta kasi nadudungo o dinudungo, minamaliit ng mga prosecution, lalong-lalo na po ni Kapunan, porket tumatawa si Chis Escudero. Pag naroon po si Marcoleta, hindi po nila magagawa yung mga pang-uurot nila dyan sa mga judges. Ginagawa nila parang pinamumukha nila Lorna Kapunan na kayang-kaya nila yung mga judges. Oh. Sana naman po, wag niyo naman wala naman pong kinalaman yung kaso niya. In fact, wala nga po talaga dapat siyang kaso eh. Oh, at hoping sa September 3, mapagbigyan po yung bail ni Senator Marcoleta. Kung yung mga involved nga, yung palibasa kaalyado si Ramon Revilla, di ba? Kaalyado ni BBM, nakalaya sa bail. Yun, may nagtuturo talaga sa kanya. Meron talaga nagsasabi na binigyan siya ng porsyento dyan sa flood control dyan sa Bulacan. May nagbibintang talaga sa kanya. Dito po, sino po nagbibintang? Ang pinagbatayan nyo kay Marcoleta, yung sinabi niya, yung inamin niya, na siya ay binigyan ng campaign contribution. Dito po, sa kaso po ni Ramon Revilla, pinagbibintangan siya na siya po ay may binigyan ng porsyento, nakalaya. O, isa pa po, bahagi yung kay Ramon Revilla ng malawakang pagnanakaw sa gobyerno, yung flood control. Si Marcoleta po, walang kinalaman sa flood control.
Kung may kinalaman man si Marcoleta sa flood control, siya po ang masugid na nag-imbestiga. Gustong malaman o gustong mabulgar kung sino po yung tunay na mastermind. Yun yung pagkakaiba eh. Yun yung nakikita natin na kaya karapat-dapat po, alam niyo po, malaking bagay po si Senator Marcoleta. Mag-aalamiriam po yan. Yung tipong lahat ng nakikita niya na hindi naman karapat-dapat, mapa senator judges, o hindi mo na naman naiintindihan, boy sira. Hindi lahat ng tumanggap ng pera ay illegal. Sweldo nga, tumatanggap ka ng pera eh. Kung may trabaho ka lang, boy sira. Illegal ba yun? Campaign contribution, magbasa ka. Ang campaign contribution ay hindi illegal. Alam mo kung bakit siya kinakasuhan? Dahil hindi niya raw diniklara. Yun lang naman yung pagtatalo dun. Campaign contribution mismo ay hindi illegal. Ang campaign contribution po ay legal na bagay. Oh. Pwede kang bawal pong tumanggap ng pera maliban. Oh, hindi. Eto nga, papaliwanag ko sa'yo kasi ang tagal mo na nanonood dito, ayaw mong pakinggan eh. Eto, papaliwanag ko sa'yo, sana maunawaan mo na to ha. Kasi lahat dito naunawaan eh. Bawal tumanggap ng pera ang government employees maliban sa campaign contribution. Ano yung sinabi ni Marcoleta? Na tinanggap niya. Saan niya ginamit? Sa kampanya. Hindi mo pala naintindihan yung kinakaso sa kanya. Ang kinakaso sa kanya, bakit hindi niya diniklara yan kung campaign contribution? Oh. Eh sinabi nga na COMELEC na nagbago na ng batas. Kaya, sa pagbabago ng batas, wala nang nilabag na batas si Marcoleta. Kung hindi mo pa rin naintindihan yan, eto ang sasabihin ko pa sa'yo. Same kaso, 75 million, absuelto si Marcoleta sa COMELEC. Ang sabi ng COMELEC, walang nilabag na batas. Bakit nakasuhan pa rin? Kasi nga mag-impeachment na eh. Pag nariyan, biruin nyo si Robin Padilla na lang. Eto po, mag-aminan tayo. Di hamak na mas matalino, mas mag-alam sa batas, mas magaling sa batas si Marcoleta kaysa kay Robin Padilla. Eh kay Robin nga, hirap na sila eh. Kay Marcoleta pa kaya. Alam kagad nila yan na kung ang balakid nila para ma-impeach si BP Sara, pangunahin balakid nila si Marcoleta. Kasi sinong Correct. makakakontra pagdating sa batas kay Marcoleta? Kaya siya talaga tinarget. Kaya sana po mapagbigyan na pag napalaya yan, true bail, kawawa po yan si Kapunan. Masesermonan po yan. Kasi walang naglalakas loob kay Kapunan na sitahin eh. Okay. Manalangin na lang po tayo lahat na sa September 3, mapagbigyan po yung bail niya. Tsaka sa August 18, ay hindi po manaig yung suspension. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Okay. Ito po si BBM. Nagsabi po na, una, wala daw po siyang pake. I don't really worry about surveys. I see them but it doesn't make any difference. Ayon pa po kay BBM, hindi raw po naapektuhan ng survey yung kanyang mga polisiya at saka yung kanyang mga gagawin. Eh, alam mo, Mr. President, yan yung pagkakaiba nyo ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, marunong silang kumapa kung ano po ang kagustuhan ng tao. Alam nyo, campaign promise ni Tatay Digong yung federalismo. Maganda po yung federalism. Eh. Kaya lang, ano po sabi ni Tatay Digong? Hindi pa handa ang Pilipino, mga Pilipino. Marunong siya makinig sa mga Pilipino. Hindi nga nila naintindihan. Marami pong Pilipino hindi po naintindihan yung federalism. Hanggang ngayon, kahit po sa inyo, marami po sa mga viewers natin, hindi pa rin po gaanong gagap kung ano po yung federalism. Di ba? Kaya hindi tinuloy ni Tatay Digong. Marunong siyang makinig. Meron pa siyang isang panukala, nakalimutan ko na, maalala ko yan hanggang bukas, na hindi niya tinuloy dahil sa pakikinig. Sana, hindi po yung lahat ng survey. Alam naman ni BBM kung ano yung tunay na survey at yung peking survey. Kita niyo yung lumabas na tinalo ni Lenny si BP Sara. Eh, sabi ko nga, ang question ko nga, may naniniwala ba ron sa Okta? Pero hindi niyo po pwedeng i-ignore, Mr. President, yung survey. Kasi scientific po yan eh. Yung totoong survey, yung kapanipaniwalang mga survey,
scientific po ang pagkakagawa sa survey. Hindi niyo po pwedeng sabihin na wala kayong pakialam. Kaya hindi popular. Kaya ka hindi popular. Dahil yung mga ginagawa mo, halimbawa po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Oh, kung nakinig kayo sa mga tao, yung sa damdamin ng mga tao, pwede naman kayo mismo magpa-survey. Ang pa-survey po, pwede na, hindi naman po lahat ng survey binobroadcast eh. Karamihan po ng mga politiko na nagpapasurvey, hindi naman po yan na babalita yan. Halimbawa, presidente, gusto niyang alamin lang ang gusto ng mga tao. Di ba? Ano ba ang gusto ng mga tao? Impeachment o flood control investigation. Malamang ang lalabas, flood control investigation. Yun po yun eh. Kaya po pala kayo ang layo-layo nyo sa katotohanan kasi bagamat scientific yung mga survey, hindi po kayo naniniwala. Kaya, sino pinaniniwalaan nyo? Si Auntie Claire? Kaya talagang wala kayong guide. Yun po yun eh. Okay. Kaya wala po kayong kaide-ideya kung ano po nararamdaman ng tao. Halimbawa, ito na lang yung leadership fund ng Senado. Tignan nyo po yung katwiran ni Auntie Claire dyan. Castro, iginiit na walang alam si Marcos Jr. sa umanong 24 bilyong leadership fund sa Senado. Kung alam ng Pangulo yan, hindi mangyayari yan. Alam nyo, gusto po kayong ilusot ni Auntie Claire eh. Ang problema, mas malala po yung palusot nyo. parang sinasabi ni Auntie Claire, hindi alam na, ang pag-amin po na hindi nyo alam yung leadership fund, ay pag-amin po yan ng talagang pirma lang kayo ng pirma ng budget. Hindi nyo talaga sinusuri, hindi nyo talaga tinatanong. Wala po kayong pakialam sa pagbabudget. Hindi po kayo nakikialam. Dapat po yung budget ng Pilipinas, galing po sa Pangulo yan, supposedly. Alam niyo yun? Kayo ang nagbibigay ng direksyon. Pag sinabi niyo po na wala kayong alam sa naganap sa budget, kayo po huling mese. Sa Malacanang po nagmumula yung budget. Yung proposed budget po nagmumula po sa Malacanang. Paano hindi nyo malalaman yung budget? Mali po ako ng pang-intindi. Ang akala ko po, isang beses lang po yung leadership fund. Iba pa pala yung kay Subiri na ang nagamit. Magkano ba yung nagamit kay Subiri? Ang nagamit po ni Subiri ay 13.29 billion. At iba pa po kay Chis Escudero na ang nagamit ay 20. So meron po sa kanilang 24 billion. Panahon po ni Subiri 13.29 billion lang po nagamit sa leadership fund. Samantalang panahon ni Escudero 21 billion. Ngayon, ano po ito? Bakit po lumalabas ito? Ang tingin ko diyan, no? Pinapaalalahanan, oy Jake Serrano, bilang ang nilalagay mo, wag ka mag-flood. Ang tingin ko diyan, pinaalalahanan yung mga senador, oy mga senador, luminya kayo. Mukhang balak nyong si BP Sara ay i-absuelto. Ipinapaalala ko sa inyo, may hawak kami. Hawak namin yung mga pwede nyong ikapahamak. Paalala lang yan. Kita nyo. Nahalata nila si Chis Escudero eh. Anong ginagawa ni Chis Escudero sa pareha siya eh. Minsan panig siya dito sa prosecution, minsan panig siya sa depensa. Ayaw nila niyan na si Escudero ay parehas. Gusto nila si Escudero, alam nyo na. Di ba? Kaya, pag hindi ka luminya, ngayon makikita po natin, ngayon nilabas nila tong leadership fund na to. Titignan natin ngayon kung matatakot yung mga senador. Kasi, nung lately, nawala na yung mga maiingay na senador. Si Robin Padilla. Si Robin Padilla na lang. Mukhang napaalalahanan. Oy, mayroon kayong mga problema sa Taguig. Namimiss ka namin, Senator Alan Peter Cayetano. Bakit parang hindi na kayo nagtatanong sa Senate? Paalala ba yun sa Taguig? May nagpapaalala po ba sa inyo sa Taguig? Aba,
Roel Domingo, thank you very much. $199. Alam nyo, ang taas mo sa survey, Alan Peter Cayetano. Kaya ka mataas sa survey kasi isa ka sa inaasahan namin na magtatanggol kay BP Sara dyan sa Senate. Lately, parang si Binoy na lang, si Robin Hood Padilla na lang nagtatanggol. Apektado ka ba ng tagig-tagig? Sana hindi. No? Sana hindi kasi ikaw talagang isa sa inaasahan namin dyan. Kayo ng kapatid mo. Ano ba? Malabo ba yung ating ano? Maraming salamat sa mga nagpaalala. Thank you very much kay Roel Domingo na nagbigay ng $199. Gawin muna natin tong ano, moderator si Roel Domingo. Yan. At saka maraming salamat din kay Jonathan, hindi, kay KBJKU. May flu lang. Wag natin. Nagkasakit lang pala. Masyado ka ba dong, ha? Nagkasakit lang eh. Teka, pahiran naman na natin. Tama po yan. Pag may nakikita po kayong mga parang maraming salamat sa nagpaalala na medyo malabo yung ating screen. Pinahiran ko na. Luminaw ba? Luminaw? Yan. Maraming salamat. Paalala nyo na kasi sa sobrang labo po na mata ko, akala ko malabo lang yung salamin. Nakita ko nga na medyo malabo-labo ng konti. Akala ko salamin ko lang. Okay. Balik na po tayo sa mga inampalan. Sana tayo nagtapos. Dito tapos na tayo eto na po tayo kay BP Sara. Alam po ninyo ang pinaglalaban po ni BP Sara ngayon. Mag-likes lang po tayo, ha. Okay. Ang pinaglalaban po ni BP Sara, ng kampo ni BP Sara, na dapat hindi po nakakasuhan ng kasong kriminal ang isang impeachable official. Kaya nga po impeachable eh. Nakalagay po sa Constitution ganito, no? Ang impeachable official, pwede lang po siyang matanggal sa pwesto kung, ito po pagkaintindi ko, bilang impeachable official, ang tanging paraan para mawala sa pwesto yung impeachable official ay through impeachment. Hindi siya po pwedeng hindi idaan sa impeachment. Kaya nga po yung presidente, bago mo makasuhan, impeach mo muna. Malinaw po yun. Bawal pong kasuhan yung presidente kahit na anong kaso. Kinakailangan mo muna impeach. Yung silent po yung law. Hindi po nila nalinaw kasi hindi po nila naisip na darating po ang panahon na i-impeach yung vice president. Darating po yung panahon na 2-5 po ang kaso sa Vice President. Alam po ninyo, kaya nga po sinabi na impeachable sila, hindi sila pwedeng matanggal sa pwesto kung sila po ay hindi idadaan sa impeachment. Pag nakulong po yung isang tao, isa po sa penalty ng pagkakakulong, tatanggalin siya. Pag napatunayan nagkasala, kasong kriminal, may pagkakakulong, tatanggalin po siya automatic pag siya po ay nahatulan na guilty. Tatanggalin po siya sa kanyang posisyon sa gobyerno. Di malalabag na po. Kaya nga po, ang compromise po dyan, pwede lang po, nakalimutan ko na kung kanino ko na sagap to eh. Basta isa sa mga retired Chief Justice, pwede mo lang sampahan ng kaso ang isang impeachable official nang hindi kriminal. Yung walang pagkakulong, yung multa lang. Bakit? Kasi po nakalagay sa Constitution, impeachable officials ay matatanggal mo lang sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, kung ang parusa po ng isang criminal case ay pagkakatanggal sa pwesto, kasi po pag kayo po ay guilty sa kasong kriminal, bukod po sa makukulong kayo, tatanggalin kayo sa pwesto. Bakit para saan pa yung impeachment? Di po ba? Bakit po inisa-isa na etong mga taong to ay idadaan mo sa impeachment bago mo siya matanggal sa pwesto? Pwede mo palang kasuhan
at ang parusa sa kaso na yan ay pagkatanggal sa pwesto, pwede na siyang hindi idaan sa impeachment. Kung po pwede po yun. Yun nga po yung katwiran kung bakit hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal ang mga impeachable officials. At lahat po to, ang mangyayari po niyan, dahil matataas po silang opisyal, dapat hindi po sila inaabala sa mga ganyan. Importante po eh.